Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maaaring mag-resonate, maaaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaaring mag-shift na energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay? So, let's see. So we have here the Hermit card and the Emperor. So strong Virgo and Aries placements. We also have here, wow, the Eight of Wands, pero may Tower card. Okay. And we also have here the Knight of Swords, Ace of Swords, Six of Cups, and the Fool. Ang lakas ng Aries energy dito. And the Page of Cups natin ng bottom card. Okay, so maaaring itong tower moment na nangyari ito ay with your love life recently or pwedeng matagal na. And itong taong to, kung matagal na kayong hindi nag-uusap, out of the blue, bigla siyang magpaparamdam sa'yo, magsisend ng message. So, new communication ang mangyayari between you and this person. Lalo na kung matagal mo na siyang binura sa buhay mo, matagal mo na siyang kinalimutan, and umabot na hanggang 6 to 8 years na hindi kayo nag-usap nitong taon to, hindi kayo nagkita. Tapos, ngayon sa sobrang tagal, di ba? Yung akala mo hindi na kayo magkikita, hindi mo na siya makakasalubong, hindi mo na siya makakausap. Tapos ngayon biglang unexpected, bigla siya magpaparamdam. So, tingnan natin kasi this person is thinking about you. Ayan, namimiss ka niya. We have here Victory by Archangel Sandalphon. Your prayers have been heard and answered. Have faith. So, maaaring deep inside you, pinagdarasal mo pa rin na mangyari to. Okay? So, tingnan natin. Mukhang hinahangad mo pa rin na makita mo siya, makausap mo siya. Although may mga in denial, sinasabi dito na hindi na. Okay. So, tingnan natin. Maring subconsciously, hinihintay mo pa rin siya. Okay. So, tingnan natin sa mga signs and symbol cards natin dito. So, we have here the knife. Kasi sobrang sakit nga naman yung nangyari. Maaaring may mga masasakit na salita na nasabi na talagang nag-cut deep sa inyong puso. Talagang parang talagang saksak puso, tuluhan dugo, ganyan, di ba? Parang laro. So, talagang nag-suffer ng sobra in the past. Kaya, sobrang tagal, naka-move on ka na, nakapag-heal ka na from this person, from this situation, sa mga nangyari in the past between you and this person. Pero, tingnan natin. Pero syempre, nasa inyo na rin ang decision dito. Lalo na kung nagkaroon ng bonfire energy dito, karmic relationship, third party, mga ganyan. Na pansamantala lang. So, kasi hindi naman siya yung tipo ng person na pang matagalan, pang forever, pang lifetime, ganyan. So, yung mga bonfire energy kasi na relationship, saglitan lang yan eh. Kumbaga, temporary relief lang yan. Kumbaga, pag nagkaroon ka ng sugat, parang tinapalan mo lang siya ng band-aid. Hindi talaga siya yung gamot. Di ba? So, yun yung mga temporary relief na parang, syempre, hindi naman habang buhay, nasa gubat ka, nakatira at nagbo-bonfire. So, syempre, mas masarap pa rin tumira sa sarili mong bahay. Matatawag mong home, di ba? Kaysa yung bonfire ka lang dyan sa Gedli, di ba? So, tingnan natin. Syempre, maghahanap din yung taong to ng makakasama niya sa buhay, to have a family with, yung matatawag niya na tahanan, ganyan. And kapag nag-iisip siya ng mga ganung bagay, maaaring ikaw yung pumapasok sa isip niya. Although matagal na kayong hindi nag-uusap, matagal na kayong nag-move on, naka-move on sa sitwasyon, nag-heal na, ayan. Tapos, may mga, kaya ang tagal, parang ang tagal ng
usad dito, mukhang ang tagal talaga ninyong hindi nag-usap kasi mukhang natali talaga siya ng matagal na panahon dun sa maling sitwasyon na yun na pinili niya. Maling desisyon. Natali siya ng matagal. So, ngayon mukhang nakalaya na siya sa sitwasyon na yun. Kaya, very unexpected talaga itong pagkikita ninyo, pag-uusap ninyo nitong taong 'to. Kasi itong taong 'to yung parang imposible na talaga, Kumbaga parang, tinanggap niyo na, sa sarili niyo na, imposible na talaga na magtagpo pa kayo, magkita pa kayo nitong taong 'to. Tinanggap niyo na marahil ang sitwasyon niyo na hanggang dun na lang yun, tapos ganyan. For some of you parang, napaglipasan na ng panahon yung nangyari, 'di ba? Kaya parang wala na sa isip niyo na makikita niyo pa, makakaharap niyo pa itong taong 'to, So, tingnan natin, tarot messages, oracle cards. So, sa dinami-dami na ng tao na nakilala niyo, 'di ba? Mga dumaan sa buhay niyo, tapos yung iba sa inyo parang nakalimutan na nga kung sino yun, Iniisip pa, sino ba yun? Sino ba 'tong taong 'to? Tapos once na, nagparamdam na siya, ay oo, naalala ko na 'to, kung sino siya. So, we have here a one commitment, 'di ba? So, minsan matatawa ka pa, iniisip mo pa, sino yung taong yun? Bakit hindi ko malubos maisip kung sino yung taong yun? Tapos ayan na, nag-message na siya, nag-send na siya ng message, saka mo lang maaalala kasi parang wala na siya sa sistema mo kasi naka-move on ka na. Ang dami-dami ng taong dumaan sa buhay mo, maaaring childhood sweetheart mo pa itong taong 'to, 'di ba, yung halos hindi mo na maalala yung, nakaraan niyo. So, we have here, I'm proud of you. I will start to save money, we're compatible to each other. I have multiple opportunities. I will fight for you. So, ito yung mga bagay na hindi niya nagawa, na ipaglaban ka. Maaaring may mga opportunities siya na mas inuna, priorities in life. Pero nakikita niya yung mga achievements mo, and this person is really proud sa mga nangyayari, no? And then, alam niya, nararamdaman niya pa rin na parang compatible pa rin kayo, na hindi mabigat yung energy ng connection nyo. You're my strength and my intuition choose you. So, ikaw talaga ang iniisip niya, gusto niyang piliin. So, yung mga nangyari lang is parang maling desisyon niya sa buhay, ganun. And it hurts so badly. Ayan, nasaktan siya doon sa mga nangyaring yon na nung na-realize niya na mali yung sitwasyon na kinasadlakan niya, na nagsettle siya sa isang bonfire energy, na kumbaga hindi husband or wife material yung taong pinili niya, na pinagsisihan niya ng bongga. Okay? So, tingnan pa natin dito. So, we have here, I hope that you can forgive me one day. I replay our conversations over and over. So, yan, binabalikan niya yung mga messages nyo, namimiss ka niya, gusto niyang tawagan ka, gusto niyang kausapin ka. Kaya, maaring, unexpected din na may ma-receive kang notification na nag-like siya from years ago post mo, ganyan. Kasi nag-i-stalk siya sa socials mo, Tinitingnan niya yung mga pictures, maaaring pictures mo noon na magkasama kayo, mga ganyan. So, maaaring may ma-like siya na post mo, picture mo from years ago. Or message from years ago, unexpectedly makapag-react siya, 'di ba, magno-notif 'yon sa Messenger, ganyan. And you speak to me through music. So, maaaring lalo na kung may mga theme song kayo, lagi niyang pini-play yan paulit-ulit. Pag binabalikan niya yung nakaraan niyo. And it was my fault, but I blamed you. So, ayan, talagang alam niya, tanggap niya na sa sarili niya. Dati hindi niya matanggap sa sarili niya na nagkamali siya. So, ngayon, unti-unti, nare-realize niya na, no, I'm not available. Ayan, yung mga third-party issues. So many things remind me of you. We will be together again. It's time for me to heal now. Okay. And we need to let each other go. So, nung mga panahon yan, siguro talaga kailangan muna nyo mag-let go, mag-heal. So, ngayon parang nabigyan na kayo ng pagkakataon na mag-grow apart, mag-heal. Sa sobrang tagal na, ilang years na kayong hindi nag-usap nitong taong to. Ayan.
So, mukhang okay na naman, no? Settled na yung mga kailangang i-settle. So, kung naging okay na yung mga dahilan ng separation, 'di ba? So, kuha tayo ng initials natin. Ayan, mga initials, pwedeng initials ng pangalan or anything na pwedeng mabuo na connected sa inyo. We have W, L, N, R, M, S, G, Z, O, Y, F, A, letter J, and E. Ayan, mga initials. So, let's see sa blue card. We have here courage, chemistry, and infatuation. So, maaaring nag-start nga to as infatuation or first love, puppy love, ganyan. So, mukhang mga bata pa kayo noon, immature, ganyan. Kaya nakagawa siya ng very immature decision. Ayan. So, tingnan natin. So, ngayon, nag-mature na kayo parehas. Na-realize niya na yung mga mali niya. So, mukhang gusto niya ayusin pa. No? Okay? Tingnan natin general signs and messages. So, mga keywords na lang to ha. We have here September. So, maaaring huling message nyo September. Or birth month, special month, monthsary, or kung ano man merong special sa September. So, we have here dimple. Maaaring may dimples kayo or siya or ikaw. Na namimiss niya yun. Pagkapag may nakikita siya may mga dimples, ikaw yun naiisip niya, mga ganyan. So, maaaring ikaw, ganun. Friendly. October 9. 3, green-minded, perfect smile, vulnerable, skin tag, air sign. Air sign is Gemini, Libra, Aquarius, and the fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Rainy season, very serious, and cute and chubby. Creepy stalker. Ayan, nag-i-stalk talaga siya. So, talagang pinagmamasdan niya yung mga socials mo. And athletic, smart, Sagittarius, Cup is water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, and the runner. So, may babalik na runner. Tumakbo siya palayo, Tapos, ngayon, may nakalimutan, babalik. Okay? So, yan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.